Bending of light, kung meron na tawag na bending of light, kasi sinabing reflection, yun nga, bouncing pa of light, meron tayong regular reflection pag tumama sa flat surface, you know, gaya ng, basta smooth surface, regular reflection. Pag mga hard surface, sa irregular reflection, yung mga bahay na hindi pa na finishing, yan, mga irregular reflection yan. Rough object, pag flat, regular reflection. The refraction, mga buddy, is the bending of light when it strikes a transparent medium that suddenly changes speed. Ibig sabihin yung speed of light mag-iba. Yan yung refraction. Kasi tumama siya sa medium. Ano yung example ng refraction? Ito, nag-iba. Nag-iba yung speed ng light. Ang tawag dyan refraction. Nag-bend yung light. Ang isa naman ang tawag dito is diffraction. Bending of light when it hits the sharp edge. Bending of light strikes the sharp edge of an opaque material. Yung sa mga likod ng kotse, yan ang tawag dyan diffraction. Ganito yung kamay nyo, ganito yung silipin yung ilaw, makikita nyo sa gilid, may diffraction yan. Pag silip yung ilaw, tingnan yung ilaw, ano ngayon mga bari? Yung light nyo, tingnan nyo, tapos ganito silipin nyo, tapos makikita kayo ng diffraction, yung parang gumagano ng gano'n sa paligid. Yan, tingnan nyo, yan, auto-auto. Yan, opaque. Isa rin yung opaque material, which are impenetrable, yun na, walang tumatagos. Light cannot pass through. O, types of light. Meron tayong tinatawag na visible light tsaka invisible light. Pag sinabing visible light, kita sa mata natin. Kasi yung mata natin nakaset lang sa 300 to 400 millimicron. Pag bumaba dyan, invisible. Pag sumobra dito, invisible pa rin. Dito lang nakasetting yung mata natin, human eye, 300 to 400 millimicron. Yung invisible light kasi mga tatlo yan. Pwede siyang too short, mas maiksi siya sa 300, or too long, mas mahaba siya sa 400. Kaya hindi na kaya ma-detect ng mata natin. Hanggang dito lang yung mata natin. Tatlo yan yung invisible light, X-ray, ultraviolet, and infrared. Ito yung tandaan. Yan. Photographic rays or light. Yan lang naman yung other term ng light, photographic rays. Tandaan nyo, X, U. Tandaan nyo lang ang X, U, V. Ay, mali pala ako, bali. So, sorry, pati mali ito, mali pa. Ito pa lang tama. O, sa photographic rays ito mabali. X, dito yung nakasetting yung mata natin. Mali pala. 300 to 400 light. 400 to 700 millimicron. Diyan yung setting ng mata natin. Yan yung mga light na nakakita. Tingnan yung paligid nyo na andyan lang yan sa 400 to 700 millimicron. Visible light. Kasi itong dalawa, napaka-iksi. Too short. Hindi yan kita. Invisible to. Ito, invisible. Kasi too long. Napakahaba. Tandaan nyo lang pali. XUV. XUV. Tandaan yung millimicron. Pag tinanong, ilang millimicron meron sa X-ray? 0.1 to 30 millimicron. Ultraviolet, 30 to 400. Babaan nyo lang 30 to 400 millimicron. 400 babaan yung 400 to 700. Infrared, 700 to 1,000. Tandaan nyo, XUV. 0.1 to 30, 30 to 400, 400 to 700, 700 to 1,000. May tandaan. Baka lang pumitik sa doon. XUV, 0.1 to 30, 30 to 400, 400 to 700, 700 to 1,000. Pag tinanong ko, ano yung settings ng retina ng human eye? Dito lang tayo, 400 to 700 millimicron. Ilan yung settings ng retina ng human eye natin? 400 to 700 millimicron. May mga tumatagay ba dyan? Relax lang tayo dito mga bali. Sir, kain. Kumakain, pwede naman kumakain. Tagay, sir, tagay. Tayo, sir, kain break. Ang tagay. Tagay, sir, papagising. Kain break muna tayo, sir, kain break. At tumatagay ng kape. No? Sige, okay lang yan. Okay lang. Importante na-absorb nyo. Absorb kahit lasing, absorb yung beer. Sir, kain break tayo, sir, kain break. Pwede naman kumain habang nakikinig kasi kumain na ako ba? Di mamaya magalit yung iba. No? Sir, panay break ang malas nahulog pa sipi. Kasi yun lang, nahulog yung sipi sa CR kaka-absorb. Nahulog yung sipi.
Absorb ng CP sa CR, in-absorb ng inodoro. In-absorb ng inodoro, no, lakas ng tao. Siguro habang tumatay ka, nakikinig ka sa akin, pati lakas ng tama, pati sa pagtahi mo, kasama mo ko, lakas ng tama mo, ah. Bakit po bas yung cellphone, sir? Kaya bulog sa inyo to. Okay, banat. Different application of visible light. Meron tayong tinatawag na direct light examination. Yun ang inilawan mo direct light. Direct. Ito. Inilawan ko kayo directly. Tawag yung direct light examination. I-clip ako dito, you know. Pag sinabing side light examination or oblique light, inilawan mo sa gilid. Sa gilid mo yung inilawan sa gilid. Ang purpose niyan, para makita mo yung erasure and indented writings. Kasi pag nagbura ka, through abrasive method, binura mo, yung mga scratch doon, umbok pag inilawan mo sa gilid. Inilawan mo dito sa gilid. Yan. Makikita mo yung mga erasure, umbok ng eraser. Pag dito, direct light, dito sa gilid, oblique light or side light, sa baba, at dyan, transmitted light, para makita mo yung mga watermarks, inilawan mo sa likod. Ayan, transmitted. Back or bottom. So, yung bottom, inilawan mo sa likod. Purpose para makita mo yung mga watermarks, fibers arrangement, sequence of strokes. Sir, ba't di ka po nakikita sa screen? Hindi ba ako nakikita, buddy? Kita ba ako? Ayun yung PowerPoint. Kita, sir. Okay ka nga, sir, eh. Oo, Kita, sir, kita. sana. All pogi, no? Kita yung kagapuhan. Absorb. Ano mga ba? Absorb, sir, absorb. Diba hindi? Sa cellphone, siguro ba? Hindi, no? Kasi nag-iiba. Yung J lang, sir, ang kita. Yung J. Ano ba ito pa? Okay na yan, buddy. Hayaan nyo na yung mukha ko dyan. Hindi naman lalabas sa board. Yan, importante na naririnig nyo. No? Kalikasan o gawa ng Diyos. Punta tayo sa sunlight. Meron kasi itong tinatawag na natural light tsaka artificial light. Punta tayo. Yung J lang, sir, ang kita. Yung J. Ano ba ito pa? Okay na yan, buddy. Hayaan nyo na yung mukha ko dyan. Hindi naman lalabas sa board. Yan, importante naririnig nyo. No? Okay, light source tayo. Light source. Meron kasi itong tinatawag na natural light tsaka artificial light. Punta tayo sa natural light. Are those light which come to existence without the intervention of man. Natural light siya gawa ng kalikasan o gawa ng Diyos. Punta tayo sa sunlight, mga buddy. Meron tayong bright sunlight, hazy sunlight, and dull sunlight. Mamaya malalaman yung ibig sabihin yan. Anong purpose ba't inaaral natin? Pag sinabing bright sunlight, object in an open space cast a deep and uniform shadow. Ang dilim ng anino nito to bright ito. Deep and uniform shadow. Siguro mga alauna, alas 2, alas 3 ng tanghali. Bright sunlight. Yan yung anino, deep and uniform shadow. Pag hazy sunlight, transparent, manipis yung anino mo no transparent. Hazy, ito parang ganyan. Siguro mga bandang mga alas 5 ng hapon, alas 3. Parang ganun. Dull sunlight, wala no shadow, walang anino. Mga alas 6 na siguro, tumali ng gabi. Walang anino. Cloudy, wala na to. Huwag yung aralin yan. Wala na, malayo na yan.
Matandaan, anong purpose for body? But sir, dahil mong alam ba't mo inaaral pa from right, AZ, tsaka DAL? Yan ang purpose yung papakita ko sa inyo. Kasi minsan yung camera, yung resulta ng photography, meron talaga tawag na overexposure. Ibig sabihin, sobrang nakasobrahan sa ilaw. Ang nangyari dumidilim yung image. Meron tayong underexposure. Kulang yung init, no? Example lang, overexposed mga against the light, no? Underexposed, malabo yung image kasi kulang sa light. Kaya inaaral natin itong bright, AZ, tsaka DAL. Ang purpose yan, no? Sige, nalaman natin may bright sunlight, Kasi yung anino, ganito, deep and uniform. Ang gagawin natin, para hindi siya ma-overexposed, lita natin yung diaphragm. From ganito kalaki, lita natin kasi ang daming light. Para unti lang yung light. Pag underexposed naman, kulang sa light, ang gawin natin, sige, lakihan natin ulit yung diaphragm. Yung pinaka-diaphragm ng camera para madaming pumasok. Yan palang purpose. Ba't inaaral yung, yun yung connection ng mga bright, AZ, tsaka DAL. Pwede mong liitan or lakihan yung diaphragm para hindi siya ma-overexpose, para hindi rin ma-underexpose. Okay, artificial light. Ito kasi kanina, mga natural light yan, sunlight. Ito naman mga artificial light. Meron ng continuous radiation lamp that can give illumination continuously. Meron tayong photo flood lamp. There's also known as reflectorized light or spot. Example nito yung spotlight. Example ng mga street light. Yan, street light. Yan yung mga photo flood light. Fluorescent lamp. Alam niyo na yung fluorescent lamp. Siya, parang tube. Parang siyang tube. Parang ganito siya. Parang tube. Incandescent bulb. Yung pabilog naman siya mga body. Pabilog naman siya. Bulb. Infrared, alam niyo na yung infrared, tsaka UV light, no? Kung saan yung infrared, saan ulit ginagamit? O yung sa mga nakatira ng set A? Turn. Document. Chart document iteration. Very good. Ilan yung millimicro na infrared? 200 to 1,000. 1,000. Yung UV kanina, X, U. Yung ultraviolet, ilan? 300 millimicron. Aralin nyo na lang. Aralin nyo na lang. Okay, punta tayo sa sensitized material. Tapos tayo sa light. Diba yung unang elements ng camera is light. Nahimay na natin yung light. Punta naman tayo sa sensitized material. Dalawa lang yan. Film at photo paper. Tinawag sila na sensitized material kasi sensitive sa light yan. Film, ito yung definition ng film is a sheet of celluloid or glass coated with an emulsion of silver halides. Suspended in a gelatin which retains invisible image. Diyan, makita sa film merong image yan na invisible. Yung photo paper, yan ang sensitized material, sensitive din sa light yan. That will record the visible image. Diyan na napiprint yung visible. Other term ng photo paper is positive. Positive. Other term na other term ng film is negative. Negative. Tandaan nyo na yung dalawang sensitized material, film tsaka photo paper. Ito yung parts ng film. Yung film tsaka photo paper, paras lang yan ng part. Paras lang ng part din mga body. Yung unang layer, parang siyang epidermis, no? Epidermis. Yun yung emulsion. Unang layer, emulsion. Emulsion. Yung emulsion na yan, yung unang layer, part of sensitized material which is sensitive to light. Okay. Siya pala yung pag tinanong ko yung part ng sensitized material which is sensitive to light, emulsion. Ano ba yung meron sa emulsion? Andiyan yung silver halides. Ano ba yung, ito, mga butil-butil. Yan, mga butil-butil, silver halides. Yung mga nagkaklam-klam para gayahin yung mukha nyo, silver halides. Tandaan nyo, sensitive layer ng film or photo paper, emulsion. Anong meron sa emulsion? Silver halides. Ano man trabaho ni base? Support. The emulsion. Support. Para hindi mayupi, para hindi siya matupi. Hindi siya matupi. Yan trabaho ni base. Ano naman ang trabaho ng ionization layer? Absorb excessive light. Yung sobrang ilaw, ina-absorb mo. Kasi ang mangyayari ba, kasi pag tinamaan ng light to, pag wala sa dilation, magbabounce pataas, magbabounce yung ilaw, ma-overexpose emulsion. Ang trabaho ng dilation, yung mga sobrang ilaw, kinakain niya para hindi ma-overexpose. Absorb excessive light. Tandaan nyo lang, anong part ng camera yung sensitive sa light? Emulsion. Anong meron sa emulsion? Silver halides.
Ano trabaho ni base support para hindi matupi, mayupi, no? Ang dilation ng trabaho niya, inakain niya yung sobrang ilaw. Yan. Basic. Basic. Ano naman tong mga Velox na yan. Tatlo lang tandaan nyo dito, Velox number 2, Velox number 1, and Velox number 3. Tumutukoy ito sa photo paper, mabali sa positive. Velox number 1, 2, and 3. Ito. Ginagamit ito pang contrast, pang kontra. Sa limbawa, yung film na ginamit mo sa taas is underexposed, kulang sa light, gamitan mo ng Velox number 1. Pag overexposed yung film, Velox number 1. Pag underexposed yung film, kulang sa light, Velox number 3. Pag normal expose yung film sa taas, Velox number 2. Sige, para mas ma-appreciate nyo, pakita ko sa inyo. Makinig ha. Ito yung developing process. Yan, siningit na yung film. Film yun, di ba? Or negative. May invisible image yun. Ipo-project yan sa photo paper sa baba. Yun na. Yung film sa taas, sa baba photo paper, project yung image ng film sa photo paper para ma-print. Yun ang ibig sabihin ng ano. Sige, i-diretso natin. Ito yung ang tawag nito is analog photograph or film photography. Sinaunang way para ma-develop. Kasi ngayon wala na, digital na tayo. No? Pag mabilis pa ako, mabilis pa ako ma-explain o sakto lang. Sabihin nyo pag mabilis, ha? Mabilis. Pag-aalan natin, no? Magreklamo kayo, magreklamo kayo pag Sakto lang, sir. Mabilis kasi. Mabilis. Sige. Ano natin? Tapos agad. Sakto lang. Sa iba, sakto lang kasi nakabanat na ng set A. No? Sa iba, nabibilisan. Kasi hindi pa bubanat ng set A, pero okay lang yan. Sige, slow motion natin. Reduce natin yung speed. Para nagmamadali, no? Medyo nakabis ka na sa set A. Sige lang, bagalan natin. May replay naman, buddy, may replay naman. Pa-shutter, no? May iba dito, hambog na, ang dami nang nalalaman, no? Sige. Slow mo. Pero anyway, wala namang problema, mga buddy, may replay naman. Pag napanood nyo kasi yung set A, talagang smooth yung set B natin. Sige. Ang tawag nito sa analog photograph. Banat, tanong. Magreklamo kayo, buddy, ha? Pagka may, magreklamo kayo, huwag kayo may hindi. Parang same yung sa set A tsaka sa Ano, buddy? Ba't parang same yung sa set A tsaka sa set B, sir? Same ba? Parang may mga dagdag kasi sa set B, buddy, medyo may mga nagiging same lang kasi doon, medyo doon nila. Yun yung sabi ko, lahat ng basic doon. Dito sa set B, marami, may mga, iwan ko sa iba, napapansin nyo ba? Mas marami yung set B. Siguro, yun nga, nakukuha mo na kasi yung concept. Ganun sir. Yung mga Yung doon sa correction ganun sir, okay yun, sir. Pero, nakikita ko si sir, parang same sa set A tsaka set B. Parehas lang. May tag lang na konti, sir. Ang pinaka-core talaga, parehas lang naman talaga yung body. Parehas lang naman talaga kasi yun nga, magandi ko patapusin mo lahat ng set B kasi dito ka pa lang naman sa forensic tsaka dadaanan pa lang kasi natin personal identification tsaka fingerprint, almost same lang naman talaga. Meron pa tayong QD, polygraphy tsaka basta marami pa, no? Sige lang, buddy, makinig ka lang, makinig lang, buddy. Kasi na-master mo na ata yung set A, alam ko na-master mo na kaya parang sa tingin mo parang sige lang. Sana tayo. Batak na si buddy, no? Sige, yan na nga yung film. Batak sa'yo, no? Yan pero project niya. May tatlong sausaw. Yung unang sausaw, nalalagyan ng plastic,
Yung unang sausaw is development. Ang trabaho ng development converts the latent image to macroscopic particles. Kung yung latent image dito sa photopaper, yung latent image sa photopaper, kino-convert, yung latent image, kino-convert siya sa pinapalaki niya kaya nagiging visible. Kaya niya, unang sausaw is development. Natilan nyo, nako-convert siya sa macroscopic particle. Yan. Tandaan nyo, ano ba sir, ano ba yung development? Tubig lang ba yan? Hindi. May agent na ginagamit dyan. May agent. Ang tawag sa agent dyan is elon hydroquinone, yung laman ng tubig. Tandaan nyo, ang trabaho ng development converts the latent image to macroscopic particle. Ginagawa niyang macroscopic, pinapalaki yung mga particle para maging visible. Pag tinanong na yung agent, anong agent meron sa development? Elon hydroquinone. Elon hydroquinone. Elon hydroquinone. Ulit. Yan, sige, let. Galing lang. Okay, pangalawang sausaw, ang kanyang stop bath is used to halt the developing process. Tinitigil yung developing process kasi pag hindi natigil yung developing process, magdadark yung lahat. Ini-stop niya yung developing process para hindi maging darker lahat. Yung trabaho ng stop bath. Pinapatay niya yung developing process, ini-stop. 1 minute, pag tinanong ngayon, gano'ng katagal 1 minute? Ganon din sa una. Okay, pangatlong sausaw is fixation. Ano ang trabaho ng fixation? Makes the image permanent. Ginagawa yung permanent yung image, tsaka light resistant. Kahit ma-expose mo na siya sa light, pag na-expose siya sa light, hindi na siya magbabago. Yan yung fixation. Ginagawa yung permanent yung image, tsaka light resistance. Dinidissolve yung mga silver halide. Kasi yung silver halide yung magpapadark sa image. Sa nagtatanong ano ba yung tawag dun sa agent sa stop bath, walang nakalagay body, walang nakalagay na agent sa stop bath. Dito lang sa fixation meron. Tanungin na natin yung technician sa stop bath kung ano yung agent, pero wala akong nakalagay kasi pasensya na, no. Sa fixation, ano yung agent sa fixation? Sodium. Sodium Hypo. Sodium or hypo. Yan yung laman ng fixation. Yan. Yan lang. Tandaan nyo lang yung tatlo. Yan na, buddy. Yan yung tatlo. Una is development. Ang trabaho converts yung latent image, pinapalaki para maging kita. Ano yung agent? Elon hydroquinone. Stop the developing process. Pangalawang sausaw. Pangatlong sausaw, fixation makes the image permanent in light resistance by dissolving any ano yung agent sa fixation? Sodium, sulfate, or hypo. Ito na sinasabi ko kanina. Tabelos. Tatlo lang tandaan nyo.
Diba yung film na pinasok sa taas, yung film na pinasok sa taas, pag normal lang naman, exposed, normal lang yung light, Velox number 2 ang photopaper sa baba. Gamitin, normal. Normal yung film. Pero pag overexposed na sobrahan sa light yung film, ang panlaban mo dyan para malinaw, pangontra dyan, Velox number 1. Yan, mas ano to siya, mas weak yung sensitivity sa light ng Velox number 1 para maging malinaw pa rin pag overexposed yung film. Pag underexposed naman yung film, kulang sa light, gamitan ng Velox number 3. Yung purpose, ano yun lang yan, normal 2, over 1, under 3. Kasi pag tinanong over, ang sinasagot nila 3, hindi. Over 1, under 3, normal 2. Yan yung purpose. Nag-gets nyo ba yung konsepto ng Velox, mga bayan? Nag-gets nyo? Nag-gets nyo? Yes, sir. Sir, Sa mga nanonood ng set ay, sa mga nanonood ng set ay, alam nyo na, ha? At least si Buddy, no? Parang ramdam na ramdam niya, no? Ramdam na ramdam niya yung set ay, kaya parang in learning you will teach and in teaching you will learn. Tama. Habang nagtuturo ako sa inyo, natututo kayo. Habang nagtuturo ako sa inyo, natututo din ako ng bago. Yan. Tama. Very good. Kasi magturo din kayo mga buddy. Kaya nga, isa sa mga malaking tulong sa akin, ba't ako naging top-notcher is, nagtuturo ako sa TikTok. Yung mga nire-review ko, buddy, tinuturo ko, ginawa kong content sa TikTok, nauulit. Tumatatak sa isip ko. Kaya pag nag-review kayo, mga natutunan nyo, ituro nyo sa sarili nyo, ituro nyo sa mga kapitbahay nyo, ituro nyo sa classmate nyo, ituro nyo sa aso nyo, kung anong nakikinig. Basta naturo mo, no? Mas nag-explore ka kasi pag nagtuturo ka. Anyway, yung set A natin, mura lang naman mga buddy, no? Baga sa 500 pesos, yung per area yan siguro 95 pesos or 80. Hindi kayo lugi doon. Yung set B lang medyo mahal kasi yun nga, nag-upgrade tayo, no? So anyway, sobrang mura naman talaga, 2.6, no? Wala namang pilitan, no? Types of photo paper according to emulsion use or chemical content. Pag gumamit, tinan nyo, photo paper na positive. Depende sa chemical content ng photo paper. Pag tinanong kayo, most ideal paper used in police photography, silver bromide. Yan yung most ideal na paper na ginagamit sa police photography, silver bromide. Sa contact printing, ginagawa sa calotype, ito ang ginagamit, silver chloride. Tandaan nyo, ito lang naman lalabas. Yung most ideal paper in police photography. Kaya anong chemical content ng photo paper ang ginagamit sa police photography? Most ideal is silver bromide. Basic. Types of film according to you, siyempre pag gusto mo black and white, di black and white film. Pag gusto mo color photography, di color film. Yan lang yan. Okay, ito na si Bupi, no? Types of film according to spectral sensitivity. Pag sabi kasi spectrum colors of light. Gaano ka-sensitive yung film sa light? Yan yung spectral sensitivity. Ano-ano yung mga light na kaya niyang makuha? Ano-ano yung mga light kung saan sensitive siya? Ito yung blue sensitive film, ortho, pancro, isa-isay natin si Bupi. Para sa set A din to eh. Ano sa set A din to, yung fingerprint sa photography halos walang tago. Pero tingnan natin sa ibang area bukas sa ballistics. Ganun din sa ballistics. May dagdag lang onte. Sa QD, tsaka polygraphy, tsaka chemistry and toxicology, dun madami. Doon marami tayong in-update dun, buddy. Ngayon, dito sa Bupi, pag blue sensitive film yung ginamit mo, sensitive sa UV hanggang blue. Ito siya. UV hanggang blue. Yan. Siya may pinaka-exing wavelength. Kaya nyo i-detect yung UV light, may violet dyan, tsaka may blue. UV, violet, tsaka blue. UV hanggang blue, kaya nyo i-detect, no? Yung ortho, medyo mahaba, UV hanggang green. Medyo mas UV hanggang green. Si pancro, UV hanggang red, mas mahaba siya, UV hanggang red. Ito pinaka-the best, infrared, all colors, lahat, no? Lahat kaya niya. Pag tinanong pinakamahabang spectral sensitivity, pinakamahabang wavelength, infrared. Pinakamaiksi, blue. Tandaan nyo
Buki. UV hanggang blue. Ortho, UV hanggang green. Pancro, UV hanggang red. Infra all. Ano kaya technique dito? Mas maganda. Tandaan nyo lang, pare. Sige. Tandaan nyo lang buki. Para mas mag-gets yung buki. Lagyan nyo dito, blue. BGR, blue. Green. Red. All. Tandaan nyo yung buki. Blue, green, red, all. Lagyan nyo lang ng UV. Dito. UV. Blue, green, red, all. Bupi. Blue, green, red, all. Blue, green, red, all. Yan, bupi. Lagyan nyo lang ng UV. Para mas mag-gets si bupi. Yan. Pagdating sa film speed naman tayo, meron tayong tinatawag na ASA. Din tsaka ISO. Sa ASA, it expresses arithmetic value. Yan, arithmetic value. Bisa 10, 20, 30, 40. Yan yung arithmetic. The higher the number, the more sensitive the film is. So, pag gumamit ka ng ASA 1000, mas sensitive siya kaysa sa ASA 10. Ang mas maganda dito, mas sensitive kasi yung film, mas pangit. Kasi malalaki yung, parang grain siya malalaki. Pag ASA 1000, mabili siya pero malalaki. Pag gumamit ka kasi ng ASA 10, maliliit. Kasi pag gumamit ka ng ASA 10, pag maliliit yung grain, pero pag zoom mo malinaw, unlike dito sa ASA 1000 malalaki, pag zoom mo malabo. Tanda dyan lang ASA, expression arithmetic. Sa din expression logarithmic by 3, 12, 15, 18, 20, by 3 by 3. Yung ISO, International Standard Organization, combination siya ng ASA at din. Tandaan nyo ng arithmetic, ASA, logarithmic, din, combination ng ASA at din, ISO. Types of photo paper according to physical characteristics: lightweight, designed for high flexibility, and when paper thickness not of consideration. Dito naman, sa weight, ang gagamit sa lightweight sa mga, okay lang kahit ma-fold. Yung maninipis kasi itong lightweight, maninipis, thickness is not done. Yung ginagamit sa Polaroid camera, alam mo yung Polaroid, familiar? Alam mo yung Polaroid camera? Yung pag-capture mo ng image, may print. Papagpagin sa sir, papagpagin. Yan yung ginagamit ng lightweight, maninipis. So, okay lang kahit matupi, okay lang yan, lightweight. Single weight for ordinary photographic purposes. Yung mga graduation picture, no? Mga graduation picture, mga ordinary photographic. Single weight ka lang. Pero pag ginagamit na siya as police photography, kasi gagamitin na sa ebidensya, medium weight ka na body. Ideal weight for enlarging paper in police photography. Ideal weight in enlarging paper for police photography. Mga malalaki yan na large print, yun na yung double weight. Tandaan nyo lang, kung may papanat man dito, ideal weight in police photography. Sa chemical content, ideal chemical content, ito na yung kanina, silver bromide kayo. Most ideal paper used in police photography, yung chemical content na yung silver bromide. Pakimute body. Sana mag-alas 9 na matira matibay, no? Okay, punta tayo sa camera. Camera, yan na yun, is a light type box with light gathering device. Ano yung light gathering device nga kanina? Sige nga, ano yung light gathering device? Anong part ng camera yung nag-gather ng light? Lens. Lens. Blocking unwanted unnecessary light from reaching the sensitized material. Yung trabaho ni camera. Yan, essential part ng camera. 5 yan. Meron tayong light type box. The main frame or housing of the camera. Pinaka-body. Light type box or body. Kasi dapat, yung light lang papunta sa lens. Dito lang yung light. Yung mga ibang light, tinatabunan niya na. Yan, kaya light type box.
Yan yung unang part ng camera, essential part. Next is lens. Ano kasi lens? The image forming device. Kaya nga tinawag na image forming device. Siya ang nagkukolekta ng light galing sa subject. Pero niya collect the light coming from the subject, then tinatransmit niya doon kay film o kay image sensor. Collect light and transmit into the film. Yan yung trabaho ni lens. Si shutter, parang pilik mata natin to. Controls the light reaching the sensitized material. Ang taga-kolekta ng ilaw, si lens. Ang taga-kolekta ng ilaw, si lens. Taga-control kung gaano kadami yung ilaw na nakapasok sa shutter. Siya ang nag-control ng shutter speed. Kasi meron tayong dalawang klaseng shutter speed. Fast shutter tsaka slow shutter. Pag fast shutter, mabilis. Siguro less than a second. Tatakip na siya shutter, no? Shutter speed means that the shutter is only open for a short, mabilisan. Ginagamit yung fast shutter. Ano trabaho yung fast shutter? Ano nangyari sa image? Ano nangyari sa image? Freeze. Hindi mo naka-freeze. Yung slow shutter, pag mabagal, 1, 2, 3, mabagal. Ibig sabihin pag mabagal, maraming light nakapa. Used to emphasize. Size motion. Sure. Gumagalaw yung image. Gusto mo pagalawin yung image, slow shutter, mabagal. Gusto mo i-freeze yung image, fast shutter. Nag-gets yung mga gets? Yes, sir. Pagbagan yung review, ano? Okay, dito rin si film holder. Dito nag-hawak ng film sa likod. Yan. Viewfinder, ayun o. It provides means for the photo paper to view the area coverage or perspective of the camera. Diyan mo sinisilip yung area coverage. Si viewfinder. Okay, types of camera. Ito ang viewfinder type. It is considered the smallest and simplest type of camera. Yan si viewfinder type. Simplest and smallest type of camera. The single lens reflex, it is a type of camera best suited for police work due to its interchangeability of the lens. Ito si SLR. Yan. Kasi ito meron tayong twin lens eh. Ito single lens. Isa lang yung lens niya. Ang ganda dito sa single lens, ito yung ideal type of camera in police photography. Ideal in kasi meron siyang mirroring system sa loob. Kung ano nakikita mo sa viewfinder, ganoon din ang nakikita ni lens, di ba? Kasi merong mirroring system sa loob. Anong tawag dito sa mirroring system? Sino nakaalam? Anong tawag sa mirroring system? Pin? Ano yung pin? Very good. Yung light pumunta dito, nag-bounce sa salamin, nag-bounce punta sa viewfinder. Kaya kung ano nakikita ni lens, nakikita mo rin. Dahil yan sa pentaprism or mirroring system. Ang wala na ito, mahirap kay twin lens, dalawa yung lens niya. Iba ang nakikita ng viewfinder, iba ang nakikita ng focusing lens, si TLR. TLR ito mga body. Twin lens reflects a type of a camera with a dual lens. Kaya nga, twin lens eh. One for focusing and other for forming the image. One for focusing and the other for forming the image. Ang problema, anong problema ni TLR? Parallax, sir. Parallax error. Ibig sabihin ng parallax, yung issue naman object. Ito ang nakikita mo dito banda, ang nakikita ni focusing lens sa baba, iba yung napiprint. Kaya hindi siya ideal sa police photography, mag-a-adjust ka pa. At tawag dito parallax, iba ang nakikita ng viewfinder sa focusing lens. Ito mas ideal. Kasi mayroon siyang mirroring, para sa kayo nakikita, kasi may mirroring system sa loob, kaya yung pentaprism. O ito naman ang pinakamahal sa lahat, no? Pang movie making is ito. View or press type camera. Considered the biggest and expensive type of camera used for movie making. Yan. Ito na yung view or press type. O lens is the image forming device. Sino yung tao na nag-introduce ng lens sa camera, no? Gamitan natin ng lens yung camera, mas magas. Daniel Barbaro.
Okay, classification of lens. Meron tayong convex, meron tayong concave. Pag sinabing convex lens, characterized by thicker at the center, makapal siya sa gitna, manipis sa gilid. Ito siya bagyo. Makapal sa gitna, manipis sa gilid. Yung kabaliktaran niya is concave, kaya cave kuweba. Kuweba. Wala may kuweba. Manipis naman sa gitna, makapal sa gilid, kabaliktaran. Pwedeng convex, pwedeng positive, yan, pwede siyang converging, tatlo yan, converging, convex, or positive. Tanda nyo lang, converging, makapal sa gitna. Concave, manipis sa gitna. Yan lang. Anong trabaho ng positive lens, mga body? Anong trabaho ng positive lens? Enlarge the object. Tingnan nyo, enlarge the image, o lumalaki. Ang trabaho ni concave is reduce, pinapalit niya yung object. Pinukompress niya yung light. May mga defecto dito sa lens, mga bali yan, mga lens defect. Yan. Meron tayong astigmatism. Ang problema ng astigmatism, horizontal and vertical lines, vertical and horizontal lines, lumalabo sa lens. Pag may astigmatism ka ganito, pag normal vision ganyan, tanda nyo lang, ang problema ng astigmatism, horizontal and vertical lines, apply at the same time. Astigmatism, ang problema niya, horizontal and vertical lines. Ang problema ni chromatic from the word chroma, color, goes when by lens dispersion with different colors of light. Kasi di ba ito yung lens? Red, blue, green. Para maging malinaw, dapat sabayan sila lahat, pumasok, sabay-sabay sila. Ang nangyari na una yung red, uli yung blue, mas nauli yung green, lumabo. Problema niya kulay, yung chromatic. Different colors travels at different speed. Problema niya kulay, pag ang problema niya naman shape, distortion, defects in shape. Pero tayong pincushion, tsaka barrel. Pag pincushion, distortion, stretch, banat, para stretch yung image. Yung barrel, rotate, lumulobo naman yung image. Ang problema naman is spherical aberration, off-center. Dapat isang sentro lang. Tinan mo off-center ang pasok. Naging malabo yung kabahan. Off-center naman sa spherical aberration. No. Si curvature of field, also called as circular dome-like, nagiging dome-like, parang half moon, naging kurbada yung image. Parang naging kurbada siya. Si coma or lateral, problema naman straight lines. Lahat ng straight lines, parang naging comet, naging kometa. Straight lines naman ang problema becomes blurred. Meron tayong positive tsaka negative coma. Pag positive coma, scattering radially towards, papasok, parang ito, papasok yung kalat. Yung negative, away, radially away, palabas yung kalat. Yung negative coma, radially towards, positive. Negative coma, radially away. Ang problema ni coma or lateral, straight line, naging malabo. Wait lang mga bahati. Malapit na to. Okay, meron tayong lens characteristics, meron tayong relative aperture. The light gathering power of the lens expressed in F number. Yan yung relative aperture. Paano ba ito explain? Wait lang mga body, huhunin ko na sa set B ko. Sorry. Explain ko lang, explain, di pa na-record, no? Buti napansin nyo, no? Okay, pag sinabing depth of field, ito. Distance between the nearest and the farthest object that are sharp in focus. Mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo, ilan yung malinaw? Yan yung depth of field, from nearest to farthest, ilan yung malinaw? May dalawang klase ng depth of field. Short depth of field, tsaka long depth of field or large. Pag gusto mo emphasize yung foreground mo ng malinaw, blurred yung background, short depth of field ka. Pag gusto mo malinaw lahat, mula pinakamalapit hanggang pinakamalayo, long depth of field. Ang tanong, anong part ng camera nagko-control ng depth of field? Diaphragm. In overlapping metal, si diaphragm nagko-control ng aperture or F number. Tsaka depth of field siya din. Kasi ganito yan,
Kuray natin. Kung gusto mo makakuha ng ganito, long depth of field, anong gagawin mo sa aperture? Lalakihan o lilitan? Liliitan. Litan, sir. Litan mo ng aperture yung butas. Liliitan. Yung F lang. Perlitan mo lang yung butas. Kung gusto mo ng shallow depth of field, ganito malinaw yung foreground, malabo yung background, lakihan yung butas. Yan yung purpose. Kung gusto mo ng shallow, lakihan mo yung butas. Gusto mo ng long, liitan mo yung butas. Depth of field mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalapit. Ilan yung sharp, ilan yung malinaw. Yan lang yun. Pag sinabi kasing butas, mga buddy, F number, yan. Pag gusto mo liitan yung butas, taasan mo yung F number. Lagay mo sa F16. Kung gusto mo lakihan yung butas, iset mo sa F124, ikutin mo. Parang ganyan yung F number. Kaya ang trabaho ni diaphragm, mga buddy, ang trabaho ni diaphragm, ito ng overlapping metal, siya ang nagkocontrol ng F number or aperture. Ito siya ang nagkocontrol ng laki ng aperture. Siya din ang nagkocontrol ng depth of field. Yung trabaho ni diaphragm. Gusto mo yung depth of field shallow, lakayan mo yung butas. Gusto mo yung depth of field lahat from nearest to farthest long, liitan mo yung trabaho ni diaphragm. Kung tandaan nyo rin yung F number, tandaan nyo ba? Smaller diaphragm, wider depth of field. Maliit yung diaphragm, ito ang resulta. Pag maliit yung diaphragm, wider or large, wider or long, parehas lang yan. Liitan mo ang butas. Larger diaphragm, shorter or shallow depth of field. Pag malaki ang butas. Yan. Yan tanong. Sige nga. Gusto ko mula, itong formula, mga bali itong formula. Ano nangyari sa butas? Yan tanong. Sige nga. Gusto ko mula, itong formula, mga bali itong formula. Gusto mo ng shallow, short depth of field. Ano nangyari sa butas pag maliit, short depth of field? Ano nangyari sa butas? Malayo, sir. Malaki. Ano nangyari sa F number pag malaki ang butas? Maliit yan. Mali. Smaller F number. Smaller, Kung gusto mo naman large depth of field, malinaw lang. Ano nangyari sa butas? Ano nangyari sa butas? Pag maliit yung butas, ano F number? High. F number. Tandaan yung formula. Ito. High. Pag maliit yung butas, long depth of field. Pag long depth of field, maliit ang butas, high F number, F16. Pag malaki ang butas, short depth of field. Ano nangyari sa F number? Low. F120%. Yan yung formula. O sige nga, sagot niya muna. Sige, sagot niya muna. Smaller. Smaller diaphragm, sir. Smaller. Smaller diaphragm. Wider depth of field. Smaller. Okay nga, sige nga. F number that can provide the shortest. Field. F16. Delta. Sige. O short depth of field. Ano nangyari sa butas? Pag short, ano nangyari sa butas?
Pag short, Malaki. Malaki. pag malaki ang butas, ano nangyari sa Delta. Low number. ano? Delta. Charlie, sir. Charlie. Alpha, sir. Delta. Tama ba? Tama yan. Nalito na. Nalito O, di ba, na. nalito na. Short type of field, malaki ang butas. Pag malaki ang butas, low F number. Tignan nyo, pag malaki ang butas, pag malaki ang butas, ang F number, low. Pag maliit yung butas, ang F number, high. Nakuha, nalito. Ito ang formula. Yan. Pag long type of field, larger field, maliit ang butas. Pag maliit ang butas, ang F number, po ka. Nakuha. Sir, nalito. Observe, sir. Observe. May nalito ba? May nalito? Pwede talo. No. Observe. Observe. Okay, sige, balik na tayo sa anong balik na tayo Pwede talo. sa presentation, balik na tayo sa presentation. Malaki, maliit. Ayan. Word. Pwede. Sige. Pag sinabi natin relative aperture mga body, the light gathering power of the lens expressed in F number. Yung mga F number kanina, F16, F1.4, yun yung relative aperture. F number. Depth of field, alam nyo na yan. Mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo, iilan yung sharp focus o malinaw. Meron tayong short depth of field, meron tayong large. Pag sinabing hyperfocal distance is the nearest distance at which when a lens is a focus with a given pinakamalapit, nearest distance kung saan makapagbibigay siya ng maximum depth of field. Pinakamalapit na distance para makapagbigay ng maximum depth of field, yung hyperfocal distance. Focusing, simple lang yan. Setting of proper distance para makakuha ka ng sharp image, ito yung focusing body. Kaya nga, kinakalculate yung distance, pag dito malinaw, pag dito malabo, dito malinaw, dito malabo, yan yung focusing. Ini-calculate ng distance para makakuha ka ng sharp image. Ito, bida rin daw sa photography, mga body, ito itong focal length. Pag sinabing focal length, distance measured from the optical center of the lens. Ito. Para mas maano kayo. Focal length, distance between the lens and image sensor. Ito yung lens. Yan ang tawag sa distance na yan is focal length. Distance between the lens and image sensor. Meron tayong tatlong klase ng focal length. Meron tayong wide, merong normal, merong telephoto. Ang pinakamahaba dyan, pinakamalayong focal length is telephoto. Yan yung focal length, distance between the center of the lens and image sensor. Manig. Pag wide angle or short focus, tanda nyo dito mga body. With a focal length not longer than the diagonal half. Ganito yung negative. Kalahati lang siya. Not longer than the diagonal half. Ang trabaho ni wide angle lens na to. Siya yung pinakamaiksi. Siya yung pinakamaiksi ng focal length. Mas malapit. Ang gusto mo mas wide, ito pala. Yan, si wide angle lens. Si telephoto or long lens, mga focal length, twice than diagonal. Ganito yung negative. More than twice siya. Parang doble. Kahaba. Ito si focal length, mga body. Telephoto ganyan siya. Si normal lens kasi mga equal, pag equal, pantay. Pag ito si negative, parehas lang sila. Ito ang mga trabaho nila, makinig. Pag gumamit ka ng wide, ulitin ko kasi focal length ang nagdedetermine ng size of an image siya area coverage. May tatlong klase ng focal length ha. Wide, normal, tsaka telephoto. Makinig. Pag gumamit ka ng wide angle lens, sin maiksi, ang trabaho ni wide angle, increase the area coverage but reduce the size of the object. Ito siya. Pag gumamit ka ng wide, wide, maiksi, anong nangyari? Hawak yung area coverage, pero yung object maliliit. Maliliit yung object. Pero malawak yung area coverage. Yan trabaho. Yan yung trabaho. Kaya kapag gumamit ka ng focal length, gusto mo yung size ng image, maliliit, pero yung area coverage malaki, mag-wide angle lens. Si telephoto naman mga padi, ang trabaho ni telephoto, reduce the area coverage but enlarge the size. Malaki. Yung area coverage maiksi, pero malaki yung image.
Yan. Pag wide angle, malawak yung area, maliliit yung object. Pag telephoto, maiksi yung area, pero malaki yung object. Kasi yung normal lens, human eye. Based on human eye. Yan yung trabaho, yun yung trabaho ng focal length. Determines the size of an image, tsaka area coverage. Kung gusto mo yung size ng image, malalaki, telephoto ka. Gusto mo yung area coverage malawak, wide angle lens ka. Yung tatlong. Isa tatlo na yung kung nagkakanda ka ng surveillance, anong focal length na gamitin mo? Surveillance, para hindi ka kasi makalap. Telepoto. Telepoto. Black, sir. Black. Telephoto lens. Hindi yung trabaho ng telephoto. Eh, gusto mo makakuha ng graduation pictorial, yung lahat po ng section ka. Black. Wide angle. Okay, wide angle. Yun yung puro. White. Sagot. Hanggang. Yan. Black. Alpha. Alpha. Light. Light. Definition na ano yan? Light. 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 Yeah. Light, sir. Light. MP double light, sir. MP double light. Oo. Lasing na eh. Film and photo paper, no? O, photograph, tsaka film. Tumutukoy sa ano yan? Bravo. Sir. Synthesis material. Very good. O, sige nga. Kita niyo ang aking method. Turuan ko kayo ng aking method, mga baliya. O, sige sa mga hindi pa nakakalaman lang ko, iba alam na. Ito yung aking method is analyze. Ano yung key? Keyword. Tsaka eliminate. Ang una niyong gawin is analyze the question. Ibig sabihin ng analyze yung intindihin niyo yung tanong. Intindihin niyo yung tanong kasi hindi kayo makakuha ng tamang sagot kung hindi niyo maintindihan yung tanong. Pilitin niyo intindihin yung tanong. Yan yung analyze. Kaya ang first option siya first. Pag hindi nyo talaga kaya ma-analyze keyword, mamaya kasi may keyword yan. Pag ganito, may negative, tsaka may photograph, yung keyword na yan sa sensitize. Kasi second lang yan, kasi hindi naman sa lahat ng tanong may keyword. Wala, hindi lahat ng tanong may kaya second. Pag hindi mo kaya analyze, hindi mo kayang walang keyword, eliminate. Eliminate mo yung choices, tanggalin mo. Ay, hindi naman, alam ko na yung light eh. Electromagnetic, speed, wala naman na bang eliminate. Hindi naman itong camera, yung light type, hindi naman. Light gathering power, hindi naman to lens. Ay, chemical process, hindi naman nabanggit dito sa development, stop but off. Na-eliminate mo, yung natira, yung hindi mo alam, yung tamang sagot. Yung aking method natin, daming niligtas yan. Ito nakikita nyo sa page. So, gamitan nyo yung aking method pag di nyo kaya. Yeah. Chemical process. Chemical process. Bravo. Bravo. Camera. Nice. Meron ka ba dyan ba? Meron ka ba dyan? Meron ba dyan? Chemical process or development. Pwede ba yan? Lens, sir, lens. May nabanggit ba dyan, May nabanggit ba dyan na developing stop ba tsaka fixation? Kiss ka na. Wala, sir, wala, sir. Pwede ba lens? Gathering power of camera? Light gathering power. May nabanggit lens? Light gathering power. Hindi, sir. Hindi, sir. Tatlo na lang dito sa monte, no? Monte. Pwede bang light? Pwede, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Action plate na, sir. Uy, dalawa na lang. Di ba malaking tulong yung elimination? Hindi rin siya sensitize, sir. Hindi. Pwede ba sa camera? Pwede ba yung camera? Bravo. Yes, sir. Sensitized material. Bravo. Yung camera kasi, light type box, may nabanggit pa dyan na in-exclude yung mga necessary light. Last, is camera, sir. yan tadi, ito na yung sensitized chemical compounds, other term of sensitized material. Yan. Wala lang nabanggit na negative, positive. Magdali. Yan yung magilig niya. Okay lang yun, magkamali kayo. Ano na lang, puro na lang pa kayo tama. Tignan nyo, puro lang ba? Huwag na magkamali ka rin kahit minsan. Yan.
Mapaliwanag. Ayan ah. Sir, lakas ng takas ng Sa camera, sir. Kamera. Nakakita kayo ng virgin, yung bagay na pag-virgin mataas. Wala na, mental block na nun. Manyak. Dala na ng pagod, nagkarambulan na, sir. Ay, sige. Pagtapos ako yun, ay pahinga na tayo, buddy, para masariwa bukas ulit. Hawak natin yung oras natin. Tapusin na natin yung Q&A. Pero anong oras po bukas? 10 a.m. Yun. Copy Sir, sir, uploaded na ba to, sir, mamaya? After record. Ano, buddy? Ma-upload agad, sir, yung replay niya araw, sir. Sige, upload ko na nga para sa inyo. Para sa mga iba gusto mag-reply, sige na. Mabuti malakas yun. Sige, sagutan niyo muna to. Camera, sir, camera. Camera sir. Camera sir. Live ka na rin ka rin. Delta sir. Lens. Lens sir, lens. Light gathering. Lens. Ayan na. Ele pa. Other two. Echo. Echo sir. Echo. Process, sir. Process. Ayan na, hindi nyo na alam yan. Except, Magenta, sir. Magenta, sir. Magenta namin na, sir. Bravo. Blue and green. J. Primary. RV. Pakita na. Ano yung secondary? Anong lalabas? Pag-communicate tatlo. Magenta sir. White. Walang ulit, sir. Dark. Sir, kaya naman, sir. Sir, Absorb. Charlie sir. Absorb. Force pa. Force ba yan sir? Absorb. Absorb sir. Pero kasi ibig sabihin wala mo pagkain niya. Force pa absorb. In-absorb niya sir. Ayun na, tira na yan. Limon ka ba? X-ray. X-ray. Pwede lang mag-word bukas. X-ray. Word na bukas. Survey yan, sir. Ilan to ilan? Ultra? Survey yan, sir. 30, 100. 200 to 700. Visible 400 to 700. Infrared 700. Auto, inilawan sa likod. Charlie. Alpha sir, sa harap. Sa gilid, side. Sa gilid, sideline, or oblique line. Oblique line. Oy, transparent. Manipis yung manipis. Bravo. Sunlight sir. Bravo. Pakaingay. Okay lang yan. Malinis yan. Kasi sa pwede mo i-post daw sa magot at your own pace. Ito deep, di ba deep? Ito, no. Masyado. Madilim. Walang Oy, definition ng ano to? Invisible pa lang yung image. Celluloid. Shit. Silver. Huwag kayong medyo panic mo na sa mga hindi pa nakakaabot ngayon, okay na sa reply kasi pwede nyo i-post. Pag nagtanong ako, pwede nyo naman i-post, tsaka kayo sumagot ng sarili nyo. Yan. Ayoko kasi nang nakamute kasi nantok ako magturo pag wala akong naririnig. Kasi at least online tayo, parang face-to-face. Narinig yan yung... Basta yung reply, buddy, maganda mag-reply. Ano yung other turn of film? negative. Other turn of book paper? Ina-absorb yung sobrang ilaw. Anong part ng film mo photo paper? Early. Anti-halasyon. Support. Para hindi mayupi.
Base. Notas, sir, base. Balik yung notam. Sensitive layer. Martian. Ano meron si Malson? Ano yung meron si Malson? Silver Halide. Pag may game siya natin para maayos na recorded. Okay, yan. May mga ano kasi tayo, mga bagong boss man yan. Hindi pa sanay. Yung mga bagong boss man yan, hindi pa okay lang yan. Nakarang season ganito din kaingay yung mga hayop. Pero sa replay okay yan, pag ni road face yan. Alos din na marinig si Buddy ang ingay kasi masira ulo. Makanya, kiss pa virgin no. Mahal ng dami yung alam na sobrang genius na talaga. Nung panis na si Morse, ano, ayoko na maging kayo na. Kaya na. Pag normal exposure, Number 2, overexposed. Number 2, number 2. Number 1. Number 1, overexposed. Ano sir, overexposed. Maganda exposed. Overexposed number 3. Underexposed number 3. Yun. O na nahimik. Alpha. Charlie, Latin. Charlie. Unang sausaw ha. Developing. Developing. Yung agent yung ginagamit sa developing, ano yung agent na ginagamit sa developing? Ilon. Ilon Hydro. Hydroken. Non. Charlie. Stop that. Stop back na yan, sir. Circle na yan. Mamaya yung mga bagong Spanyas magalit yung ako na. Kasi ang gulo, hindi yan yung mga bagay, walang problema. Pangatlong sausaw, image, permanent, Fixation. Fixation, Charlie. Yun yung agent, sa fixation yung agent na ginagamit. Sodium disulfide hypo. Hypo, sodium, iosulfate. Tayo sulfate. Talaga pag-puspan yan. Tayo sulfate. Pagkatap, baka mag-tapsilog na lang. Mag-tapsilog. Hindi kayo, iba tap nut. Pero, hindi ka mag-tap nut, sir. Tap nut, sir. Di ba, si Krami, ay si Pare. Okay lang yan. Play. Silogan ito, sir. Mahabol yung mga patak niya nakaraan. Mga ano na yun sila, wala yan, okay lang yan. Mas nauna lang yan sila sa'yo, kaya hambog, no? Hambog yung sambol, ha? Sir, humble. Na lang yan nauna. Okay lang yan sa replay naman. Arithmetic. Logarithmic. Combination ng asa sa combination ng dalawa. Ito, combination of Okay lang yan, buddy. Sige nga. Care at the center, makapan sa gitna. Pupuges. Sir, pupuges. Nakalipin sa gitna. Gawin ka plansya, no? Sana all. O yan na, wala na. Color. Bravo. Automatic aberration color. Shape. Ang problema, shape. Distortion. Horizontal and vertical lines ang problema. Horizontal and vertical. Off center. Straight line. Curvature. Straight line. Curvature. Tornado ng urbada eh. Koma. O, analyze. Alpha. Depth of Very good. Equal.
O pag equal, pantay, ano yun? Normal. Bravo. Increase the area coverage. Malawak yung area pero maliit yung object. Wide At na patapos na pala tayo, baka di patapos na pala. Malapit na lang. Sige, sir. Meron tayong analog photography tsaka film photography. O, pares lang yan, analog or film. Yun yung pag sabing analog or film photography, yun dumadaan sa tatlong sausaw. Chemical process, meron tayong development, top cut, fixation. Yun yung analog photograph or film photograph. Sinauna. Kasi yung digital na tayo, buddy. Yan, yun yung digital photography. Yan yung, ito yung film, ito yung digital. Wala, tapos na pala, no? Sige, ano ko na mama, ay hindi kasi hindi ata kaya mamaya, mali download ko pa eh. Bukas na lang buddy, bukas. Ang send ko na lang mamaya, PowerPoint na lang, hindi kaya ng replay kasi download ko pa eh. Bukas na lang Sige, sir. Bukas na lang, sir. Okay sir, kahit Bukas na lang sir, kasi lasing na kami sir. Malakas ka naman, sir, eh. Makinig, pag sinabing Makinig, legal, sinusing na. makinig. Ito yung mga kaso kung saan ginamit yung photographic evidence. Ito yung mga kaso, hindi ko na kailangan discuss to buddy. Wala lumalabas na ito. Mga kaso yan kung saan ginamit na ebidensya yung photograph. Wala yan. Basta pang additional knowledge, yun na lang yan. Pamute. Ito fingerprint, na-discuss na rin natin ito. Fingerprint photography. Wala, mga ano na yan, body sa mirror. QD, di-discuss na din sa question document. Ano natin sa QD. Mache-breche. Mga kaso-kaso kasi ito, hindi naman ito. Yan na. subject po ba po, sir? In analog. O ano na lang po, see? Analog photography. Analog sir, bravo. Analog, sir. Natuto ba kayo? Dino natuto ba? Isend ko yung power. Bukas na lang. Sir, eh. Observe. Tuloy na kami natin, sir. Bukas ballistics tayo, tsaka QD. Bukas. So sir, kasi lasing na ako sir. Natuto ba kayo mga buddy? Hindi na yung totoo. Natuto ba kayo? Pag hindi kayo natuto, Sobra. pag yung 300 nyo, babalik ko tayo hindi kayo. Sa mga ano ko na lang yung may mga kaoy na kasi mga lasing na yung iba, no, mahinang nila lang. Salamat mga buddy, sana natuto kayo mga buddy, no, sana. Sir, okay ba yung virgin sa this virgin sir? Oo, kayo buddy, malapit natuto ako sa